Kasi sa totoo lang, ngayon, mga sa usap-usapan namin, marami talaga ang nag-iisip na hindi na dapat itulak ito eh. Nagbaliktara na ang mga hunghang. Yan ang sinasabi natin eh. National Unity Party bumaliktad na. Impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte hindi na suportado. Yari kayong mga animal. Yan ang sinasabi. Maagang nagdeklara si Vice President Inday Sara Duterte, maaga rin magsibaliktaran ng mga buhaya. Iyak ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag dito. Kapretore, tudo tanggi sa mali-malitang pira na di umano'y pinantustos laban sa o para sa ICC para gaguhin lamang si former President Duterte. Tudo tanggi yung hinayupak eh. Wala na. Malapit na talaga yung sinasabi ni Tatay Digong na pag si Vice President Inday Sara Duterte, talagang mauubos kayong lahat. Aray ko diya. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe po at pakipindot ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Hito na mga kabisdak, maaga pong nagbaliktaran itong mga political party ngayon pagkatapos po magdeklara ni Vice President Inday Sara na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Siyempre naman, hindi mo naman pwedeng isakripisyo ang political party ninyo para lamang sa kahibangan ng mga ilang mga buhaya dyan sa Kongreso. Pero bago po natin pag-usapan yung pagbaliktad ng National Political Party na ito, na hindi na nga po nila suportado ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte, unahin po muna natin itong pagtanggi ni Capritori na di umano'y tumanggap ng mali-malitang pera. Pero nilinaw po ito nang nag-interview sa kanya, nagkabulol-bulol, pati po yung eroplano na gamit para kidnapin si Tatay Digong, puro tanggi ng hinayupak na Capritori. Malapit ka na, Tore! Alam mo si Tore yung pinakawawa, sa totoo lang, sa 2020, ewan ko saan sa damputin, no? Okay, pakinggan po muna natin itong interview kay Tore na nagkabuhol-buhol po siya dito, todo tanggi. Ito po yung continuous pa rin sa affidavit ng mga retired Marines na kumantang na nag-deliver talaga sila ng mali-malitang pera. Yung mga malita-malitang pera pala, isa rin po yan sa pantustos, no? Para dito sa ICC. Nakasalukuyan nga merong confirmation hearing mamaya muli. Pakinggan natin dito. We in the media, and I guess some other people know. Sorry. Ito pala. Ito, una. Your reaction, General, to being tagged as one of the recipients daw of this suitcases of cash. Parang hindi ko naman nabasa ang pangalan ko na ako'y tumanggap. Kasi sinabi lang nandun ako sa meeting. Kaya, tsaka ang isang nakita ko is napakarami kasi ng pangalan doon na na-involved. At sa ngayon naman, hindi naman sigurado kung tatayuan nga ba ng mga sumulat na yun ang kanilang sinabi dahil, it was released to the media kasi kung seryoso talaga sila dyan, they should have released it to the proper judicial or prosecution panel of prosecution office para makapag-file sila ng kaso. Hintayin ko na lang na pirmahan muna nila at lagyan nila ng pirmahan nila yun sa harap ng abogado, ipanotarize nila yan, subscribe and sworn to before me dapat para bago natin sagutin kasi at the end of the day, baka bigla sabihin lang, joke lang yan. Hindi yan joke, Tore. Talagang meron perma yan, sir. Nakanotaryo na, sir. Di ba sinabi ni Baligod? Ay affidavit kami at lahat ito ay nakapanumpan at notaryo na. Hindi yan joke, sir. Seryoso yan talaga, sir. Ngayon, sir, baka ikaw yung magjo-joke. Pag makulong ka ng hinayupa ka, ilang taon lang naman 2 taon na lang Sige nga, tuloy So yan, joke.
It happened in the past. Oo nga sir, we were asking about the signatures, why it was unsigned, the affidavit. Pero sir, you're correct, hindi ka daw Yung affidavit na kumakalat sa social media, sabi unsigned, no? Pero nakikita ko dun sa dulo, may perma eh. Pero naka-block lang. No? Kumbaga, tinakpan lang yung perma. Meron na, nakanotaryo na yan, Tore. Duloy, tumanggap allegedly, but yes, you were there. The implication is clear though that you were part of this this scheme that you colluded to I guess to get former President Duterte to the ICC. Ang tingin ko, ang pagkabasa ko, hindi ko kasi napansin masyado, so busy preparing for this events today. Ang napag-intindi ko is that ang pinag-uusapan is parang ang pangalan ko ididikit sa ICC and to the ang meeting is something together with the ICC. Something like that. Hindi ko pa napapansin talaga ng buo. I was so engrossed with the job today. Sige, General, ano na lang. Kasi kayong nag-aresto kay President Duterte. Nagkabulol-bulol na. Hindi naman ako tumanggap ng malita eh. Nililink lang ako sa ICC. sobrang link yan talaga, Tore. Mamaya, basahin natin yung affidavit, no, na nandun si Tore para malinaw din. Tuloy muna natin to. At any point during the operations, medyo komplikado yun, ano? Meron bang natanggap ang PNP na Ito, magandang tanong. funds from outside the PNP or outside the national government, from private or basta hindi galing sa executive? Kapag huli kay Yung, President Duterte, yung sa operation na yon, yung operation na yon. Tumanggap Meron ba bang ng pera? nag-contribute from private, yung halimbawa eroplano. Kanino ba yung eroplanong yon? alam nyo, yung pagka-arrest kay President Duterte, that was 11 months ago, no? 11 months ago lang, wala Yes. pang 1 year yun. During the time, I'm the chief of the CIDG. Ang operation na yun ay napag-discussan na hanggang sa Senate hearing. Andun na rin so many things were said Hindi yung and done. pag-aresto, yung pag-turnover, General. Ang simple lang ng katanungan, tumanggap ba ng pera ang PNP sa labas sa sa executive, no? Yung eroplano, kung sinong gumastos kanino 'yun. Ang dami sinasabi. Hindi nagkaintindihan sila. Tuloy Yung pag-turnover kay President Duterte sa Interpol pala. Ang Isang pagkakaano. po yun isang sunod-sunod na, that is a continuous operation from the morning na Yes. siya ay inaresto at hanggang sa siya ay madala sa Hague. So lahat ng yan, may Senate investigation na, may ginawa ng Kongreso, and so many fora ang nag-investigate niyan. So I think everything to be said about that can already be said. Ang tanong na lang ngayon kung the things that are to be said supposedly is ito na lang kung ano ang mga masasabi natin about dito sa confirmation of charges hearings. So walang natanggap ang PNP during the operation to turn him over from yung pondo yung operational expenses from outside the PNP or from outside the executive branch. I don't think, ako naman, I chief na CIDG at the time and I only operated within the ambit of my office and without the resources that's given to that's available to me during the times as CIDG chief. Yung eroplano, yung eroplano. General, would you know kung kanino nang galing yung eroplano? Hindi na alam. Already covered ng congressional hearings. Hindi ko na ma-recall kung ano ang naging resolution dahil during the time na nagka-hearing ng gano'n, I don't think na natanong ako regarding that matter. General, Wala na. Hindi niya alam kung may pira bang pumasok. Meron bang pirang pumasok galing sa ibang impaktong demonyo. Galing sa malita-malitang pira pantustos dyan sa ICC, pati may-ari ng eroplano. Hindi na rin niya alam.
Pero doon kinarga si Tatay Digong, tinulak-tulak mo pa, Tore. Gusto mo pang hatakin, buang ka? Wala na, dinidinay nyo na. Kitang-kita naman na ang ebidensya. Ayaw nyo pang aminin. Aminin nyo na. Ito naman ang pinag-uusapan naman natin. Pati yung abogado ni former President Duterte, sinasabi naman na ang totoong prosecutor nasa Malacanang at pagkatapos dinala si Tatay Digong sa dahig, ayan, nag-press ko na si Bungit. Ano pa ba yan? Huwag mo nang itanggi, hindi naman bulag ang taong bayan. Kanino ba ang eroplano? Sabihin mo kay Saldico. Yun po kasi yung lumalabas ngayon sa affidavit ng mga Marines. I mean, we in the media, and I guess some other people know who owned that Gulfstream, but I don't think we ever got official confirmation. So as you said, Yes. since 1 year, halos 1 year na rin tong pag-arrest, maybe you can also Aminin now na. confirm. Kung sino nga. I don't think, Puro I think speculation you're lang kami. barking at the wrong tree, madam. Hindi yung, I don't think na ako ang magiging authority para magsabi kung sino talaga may-ari ng aeroplano na ginamit. Aminin mo na, buang ka. Yung eroplano na yan, sinakyan na ng mali-malitang pera papuntang dahig. Baka nga, pag travel papuntang dahig, may mga malita na sa likod No? Hindi lang alam natin O punuin mo muna ng malita dun sa mga compartment na yan. Bago natin ilipay, pagdating doon, ibigay nyo na sa ICC. Pasiunang bayad. Ulala. Kasi sabi naman ni Boyeng, it's a done deal. O ayaw po tanggapin. Okay. I mean, we at some point looked up the tail number, anyways. Pero okay. You know, looking back, was there anything about the that day, that fateful day on March? Was it 2025 that you would have changed, especially now that china-challenge ka yung constitutionality of Duterte's arrest? Naku, yung challenge naman palagi is karapatan niya ng kung sino mang Pilipino. However, Wag na natin pag-usapan yan kasi wala nang kwenta si Tore. Usapan lang natin yung hindi naman niya sinasagot na kasi anino aeroplano yung Gulfstream na yan, hindi niya sinasagot at tinatanggi rin naman niya na hindi daw siya involved dyan sa mali-malitang pera. Halatang halata na, Tore. Malapit na yung paghuhukom. Basahin na lang natin yung patungkol diyan sa ICC na nandoon yung portion na yon na nabanggit si Tore. Siguro ito na lang. Ayan, para magiging guided po tayo bago po tayo tatalon sa isa pang pag-uusapan natin. Ito yung Tore. Hindi daw niya alam nabanggit lang daw talaga siya. Nabanggit ka nga. Ito po, basahin natin. Ay number 28 po ito. Ito yung nilalaman sa affidavit po ng mga Marines, Sabi dito, number 28 na. Shortcut na tayo kasi medyo mahaba-haba patungkol sa ICC. Na nandoon yung pangalan ni Tore. Si Chantal Daniela at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bill Air. Itong nabanggit na ito yung mga taga-ICC. Sa Bill Air sa Makati, na sa pagkakaalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Kasama sa meeting sina Sonny Trillanes. Ayan, Tore, nakalimutan mo, kasama kayo ni Trillanes? Police General Nicolas Torre. Ayan, yung pangalan nga, ito yung sinasabi, nabanggit daw siya, at dating DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Napag-alaman namin na bahay iyon ni dating Secretary Rimulya dahil sa instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bel Air ay sabihin namin na sa bahay ni Secretary Boyeng Rimulya ang aming pupuntahan. So kasama na nila si Tore at saka yung ICC. Dito na nga. Tuloy natin, number 29. Nung pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas, mula December 2023. So, December 2023 pa pala, pabalik-balik na. So, ginago talaga tayo ni Bangag. Hanggang 2025, ay napag-uutusan kami ng 4 na bisis ng mga deliver ng pira-pira. Ng pira para kay Sonny Trillanes. Ito na yun. Tore, para sa gastusin
na konektado sa mga ICC personalities. Una ako, Bernard Gumban, at kasama si Master Sergeant Edward Lupian at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang paper bag na cash ng cash sa kanyang opisina sa Quezon City. Pangalawa, ako, Bernard Gumban, at si Master Sergeant Andy Polidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium size na malita. Ito, Tore, paano to, Tore? Merong deliver isang medium size na malita ng pera sa parehong lugar. Pangatlo at pang-apat, ako, Anselmo Taberdo, kasama si Mark Tiksay at Roberto Albarico Jr. ay nakapag-deliver ng parehong lugar ng 2 paper bags na naglalaman ng pera para kay Sunny Trillanes. Pang 30, tapusin na natin. Palaging nagpupulong sina Sunny Trillanes, Saldico at dating Speaker Martin Romualdez sa Manila Polo Club Townhouse at South Forbes Park kung nasa Pilipinas ang mga taga-ICC. Dahil ako, Bernard Tubi, ang isa sa mga kadalasan na naiiwan sa security ni Saldico sa townhouse, kaya nakikita ko na pagkatapos ng kalinang meeting ay binibigyan lang si Sunny Trillanes ng paper bag ng pera at minsan naman ay isang small malita. Ayan, Tore, yung sinabi mo na nabanggit ka nga, pero sa mga testimonya, sama ka sa meeting at merong mga perang involved na mali-malita, ibinibigay ka Trillanes, ibinigay ni Saldico. Ang tanong kasi doon kanina sa media, Tore, may pera bang involved sa labas? May nagbibigay pa. Hindi mo masagot-sagot. Pati yung eroplano, hindi mo masagot-sagot. Baka nga yung eroplano na yan, nagamit rin po sa, sa pagkakarga at pag-deliver ng mali-malitang pera dito sa mga buhayang ito. Yan ang malinaw dito. Pero anyway, tatanggi-tanggi ka, Tore, pero darating din ang time na malalaman ang buong katotohanan. Kaya kasi sa akin nakikita ko nagpanic mode na talaga sila dito. Nagtrending na kasi pinatulan na rin ng mga bayarang media no? Yung balita dahil sila na lang yung hindi nagbabalita. So ngayon, yung One News, GMA, ABS-CBN, binabalita na rin nila kasi sa social media, Net25 Isiminay, binabalita ho talaga. Mahalata talaga silang bias, kaya nag-i-interview na ho sila ngayon ng mga personalidad na involved. That's good, no? Kasi nga, para malaman natin ang side, kagaya nito rin, nagkabulol-bulol na nagkabuhol-buhol, no? Kasi malapit na yung tinatawag na there will be a day of reckoning. May gaba talaga yan, ang gaba dili magsaba. Kagaya po nito, si Vice President Inday Sara, maaga po siya nagdeklara na tatakbo sa pagkapangulo. Mukhang nakukuha nga ho natin yung tsorya natin na kaya si Vice President Inday Sara Duterte tumakbo sa pagkapangulo. Nagdeklara na tatakbo sa pagkapangulo para malalaman niya kung sino talaga yung kanyang kakampi dyan sa Kongreso. At titingnan niya kung gaano ba kakatapang itong mga politiko na ito. Manindigan ba sila labang kay Vice President Inday Sara sa pagdemolis kay Inday? Kasi alam naman natin, politically motivated po yung impeachment labang kay Inday Sara. Kaya nga, ang nakikita natin dito, talagang natunaw po. No? Natunaw po yung impeachment labang kay Inday Sara. Wala nang sumusuporta Pati nga lakas si MD. Wala na. Yung mga miyembro ng lakas, ng mga junkies, political butterfly, hindi na rin sumusuporta sa kagustuhan ni Tambaloslos at mga kaliwang grupo. Hindi nga nakakalikom ng enough na bilang na 1/3 of votes dyan sa Kongreso kahit 105 votes. Hindi ho sila nakakalikom. Lalo na ho ito ngayon. Nagugulat po ako na ang nakita ko doong una nito, post ni Atty. Rowena Guanzon, na ang sabi, bumaliktad na daw ang NUP. So hinanap ko po yung link na yon. Nakita ko ngayong araw,
tama nga, bumaliktad na yung National Unity Party ni Puno. Yan si Punong Kalbo, may airport, no? Yung interview na yon ay interview sa DJMM, sa ABS-CBN. Pero nagulat ako kagabi, merong official letter na talaga ng NUP na hindi na po nila susuportahan ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara. So ito na, nagbaliktaran na, nakaramdam na sila. Ito, pakinggan muna natin yung interview kay Puno. Tinakpan ko na lang po yung pinaka-original na video ng mukha ni Puno kasi makapiright tayo sa ABS-CBN. At least meron tayong marinig na audio na in-interview nga ho ni sino yung nag-interview kahit na ABS-CBN na yan, na BJMM, excited kay Puno, pero dismayado sila kasi ang statement ni Puno ang ending, ayaw nila sumuporta sa impeachment labang kay Inday Sara. O ito. Nasa Zoom na po natin at magandang umaga kay House Deputy Speaker, Representative Ronaldo Puno ng unang distrito ng Antipolo City. Na-miss na po natin ito. Kong, magandang umaga po sa inyo. Mark, good morning. Po, hindi ka namin nakausap nung last time nung biglang nag-anunsyo po si Vice President Sara Duterte ng kanyang bid for the presidency in 2028. Siyempre yung Ronnie Puno naman, tactician ito, strategist ito eh. From that point of view, Pinupuri pa ng ABS-CBN, tactician ito, strategist ito. Pinupuri pa ha. Okay tuloy. tama ba ang ginawa ng Vice Presidente o medyo napaaga naman? Kasi maraming kaliwat kanan yung yung opinion na hindi dapat hindi muna. Sabi naman hindi, binago niya yung landscape. Maganda yung anunsyo, maganda yung timing. Para sa inyo, Kong. Sa tingin ko, alam na ng lahat matatakbo siya. No? So, kung kailan niya aanunsyohin, yun na lang ang naiwan at pinili niya yung panahon na yan. Sa tingin ko, hindi naman masyadong maaga yan. Tama lang naman yan. At Entrada pa lang, makikita mo na, bumabaliktad na. Hindi daw masama yan. Hindi daw maaga yan. Tama lang yan. Wala na this. Tuloy. that's total sa lahat ng mga survey, mukhang namumuna naman siya. So from a tactical or strategic standpoint, siguro tama lang yung pag-announce niya. Hindi naman maaga masyado. Opo, pero sa gitna ng Aray ko! ABS-CBN! Ano ba yan? Opo ka na lang. Talaga ikaw, tama lang yan. At hindi yan maaga masyado dahil nangunguna naman siya sa lahat ng survey. Nakaramdam na si Tatang Puno. Naputay na, hindi mo pwede dito. Babagsak tayo lahat dito. Babaliktad na rin tayo. Maraming gagaya nito. anunsyo po, kaliwat kanan din po ang nag-file ng impeachment complaint na dadaan po dyan sa inyo sa Kamara. Ano po? Sa matalak na dyan na po sa inyo. Anong basa nyo, Kong? Kasi sabi naman, hindi na kayang makakuha ng ng 1/3 yan. Sabi naman na iba, hindi, mukhang kakayanin pa rin. Pero dadaan at dadaan sa House Committee on Justice. Anong basa nyo, Kong Ronnie? Well, siguradong tatalakayin na mabuti yan sa Committee on Justice, no? Ito pananaw namin, tinignan namin yung mga complaints na pinasok. Halos pareho sa mga pinag-usapan dati sa Quadcom, walang bago. Sa iba pang mga pangungusap doon sa Kamara. Parang wala kaming nakikitang bago eh. Ito yung parehong mga paratang na lumabas noon. At napag-usapan na ng mabuti ito noon. I mean, matagal di ba? Yung mga hearing natin sa Quadcom. Mukhang nadiin na natin itong mga issue na to. So, parang kumbaga, wala akong nakikita na hindi ibinabalik lamang, parang nare-recycle. So, sa amin, sa NUP, naghahanap kami ng matibay na ebidensya. Talagang maliwanag na dahilan kung bakit namin iakyat ito sa Senate para sa impeachment trial. Sana makakita kami ng kumbaga smoking gun, isang tao na nagsasabi kinuha ni Vice President Duterte itong pera, linagay sa handbag niya at bumili ng kung ano-ano sa mall. Or sana lumabas yung report ng AMLA na nagsasabi na may bilyon na nasa account nila. Katulad ng sabi nila na meron daw ng ibang mga nag-file ng mga kaso.
Kasi kung hindi naman namin makita yun, parang wala na kaming nakikitang dahilan kung bakit pag-usapan pa ito eh. Ang dami nating problema, alam niyo yung ekonomiya natin bumababa, hindi pa rin nasusolusyonan lahat ng mga public works na issues, hindi pa napapalabas yung report ni Senator Panfilo Lacson sa Blue Ribbon na mukhang hinaharang ng ibang tao. So para sa amin, alam mo, kung wala naman talagang matinding ebidensya dito, itutukan na lang natin yung mga malalaking problema nga nandiyan pa sa atin. Ibig nyo sabihin, pwedeng i-let go na natin ito, focus tayo sa mas importanteng problema. Sa tingin namin, gano'n, no? Naku. Ilan ba ang miyembro nyo sa NUP, Congressman? Mga mahigit 40. Marami-rami rin. Ano po? Oo, konti lang naman kami, pero ang sa tingin ko, pagka hindi kami nakakita ng matinding dahilan kung bakit dapat ituloy ito, unang-una, hindi kami magtatayo ng party stand dito, no? So malamang papabayaan namin yung mga miyembro namin magdesisyon ng sarili nila. Kasi sa totoo lang, ngayon, mga sa usap-usapan namin, marami talaga ang nag-iisip na hindi na dapat itulak ito eh. O, paano yan? Anak ko, sino ba yung Alvin El Chico ba nag-interview? Alvin El Chico nga. Nako! Wala na ho ito. Ito na ha. Maliwanag, nagbago na po yung timpla, no, ng National Unity Party. Hindi na daw sila susuporta dito sa impeachment dahil pabalik-balik na lang ang akusasyon. Walang bago, walang ebidensya. Kagabi, nagugulat ako kagabi. Merong lumabas talaga national official statement ng NUP. Basahin natin. Ito po, ayan na. Wala na, bawas na agad. 40 plus sila dyan. So, ibig sabihin, marami-rami rin, no? Malaking kabawasan din po yan sa kampo naman ni, sa kampo ni Tambaloslos. Aray ko, iyak. Okay. Puntahan natin yung, yung post na yan. Sinare din yan ni Attorney Rowena Guanzon. Check natin yung naturang ng NUP. Teka lang. Ito. Ang sabi pa nga dyan ni Rowena Guanzon, wala na daw. Wala na. Tapos na. Okay. Basahin po natin ang official statement ng NUP. Ang sabi dyan ng NUP, ito, press statement of the Unity Party. Ayan. February 25. So, kagabi po ito, nakita ko po, National Unity Party. The National Unity Party has taken note of the renewed discussion surrounding the impeachment proceedings filed against Vice President Sara Duterte. Impeachment in one of the most important constitutional powers entrusted to Congress. It is not political instrument nor a forum for revisiting matters already exhaustively examined. Rather, it is solemn constitutional mechanism for enforcing accountability at the highest levels of public officer and should be evaluated carefully in light of the evidence presented. At this stage, the National Unity Party has not seen the inclusion of new and material evidence that would warrant a departure from issues that have already been the subject of prior inquiries and extensive public hearing, unless compelling new evidence emerged during the course of this hearing that fundamentally alters the factual basis. Tuloy natin. For the impeachment complaint, the NUP will most likely not vote in favor of this measure. The party will not preempt such proceeding and remains prepared to assist any new evidence presented in the course
of the deliberations. Okay, bago natin ipagpatuloy. So, maliwanag, gusto nila ng bago. Bagong mga ebidensya, bagong mga testigo, or something dokumento, na mapatunayan talaga na si Inday Sara na mayroong ginawang korupsyon, kaso nga, wala. Kaya ito, nag-iisip na rin sila, putsa, huwag tayo dito sumali. Kasi mapapahamak lang tayo dito. Pero ito, ipagpatuloy natin. Siyempre, kung ikaw naman na political party sa tingin natin, putsa ka na, hindi na kailangan natin mahirap banggain si Inday Sara, matibay pa rin, number 1 sa survey. Tuloy natin, no? The NUP believes that Congress must carefully allocate its time, focus, and institutional resources towards more pressing and urgent national concern. Concerns an impeachment proceeding grounded on issues that have already been previously raised and examined would inevitably consume substantial time and attention from both chambers, resources which we believe would be better directed toward matters that have a more immediate impact on the economic stability, public safety, and daily welfare of Filipinos. Ano lang daw isipin natin, kapakanan ng maraming Pilipino. Nevertheless, the party remains open to evaluating any new evidence that may arise and will assist such developments on their merits, guided solely by the Constitution and the rule of law. The NUP expresses its confidence that the Committee on Justice will conduct the proceedings responsibly, judiciously, and accordance with the constitutional standards. Signed, Secretary General, National Unity Party, Reginald Velasco. Paano na? Wala na Tunaw na. Tapos na ang laban. Sabi ni Rowena Guanzon, wala na po. Ito na po yung sinasabi natin. The end na po. Tapos na ang impeachment. Sa pag-announce si Vice President Inday Sara na tatakbo, doon talaga natunaw. Kasi natakot na yung mga buhaya. Siyempre, ikaw, political party, mag-isip ka kapakanan ng political party. Hindi talaga kayo maambunan ng biyaya pagdating ng panahon. Okay. Ayan na po yung official statement. Galing po yan kay Atty. Rowena Guanzon. Nakita ko po. Ito, pakinggan natin si Atty. Rowena. Now that VP Sara has declared her intention to run for president, sino ngayon ang lalaban sa kanya? Si Risa Ontiveros? Si Martin Romualdez? Pa-survey mo na kayo bago kayo magdesisyon dyan ng kakahiyan nyo. Look at the survey, latest survey of Publicos Asia. Marcos, trust rating. 13%. Sara Duterte, trust rating, 34%. Approval rating times 2 kay BBM. Yung kandidato ni BBM will inherit his survey rating. Malayo Tingnan na. nyo, dahil lagi niya pinipersecute si Sara Duterte, ngayon sinasabi niya, okay, since pinipersecute niya naman talaga ako dahil takot kayo mag-presidente ako, pues, I am announcing my intention to run for president in 2028. Intention pa lang, nanginginig na kayo Kasi ang dami yung mga kasalanan, mga magnanakaw kayo. Mananagot kayo. Mananagot kayo, mga magnanakaw kayo. Ubusin na ba natin, Atty. Rowena Guanzon? Alam mo, Atty. Rowena Guanzon, maganda siguro mag-senador ka under Vice President Inday Sara Duterte. Pero sabi naman niya, hindi daw siya mamamangka sa dalawang ilog. Pero kung i-invite ka naman Inday Sara na magiging part ng kanyang senatorial lineup, i-grab mo na rin kasi kami, nagustuhan namin yung prinsipyo mo. Oo, inamin niya na dilawan siya. Kaya nga nagustuhan natin si Rowena, hindi sa pagiging dilawan niya. Nagustuhan natin si Atty. Rowena Guanzon dahil sa pagiging firm ng kanyang prinsipyo na until now
anti-Marcos pa rin siya. At saka yung mga statement niya, pumapabor talaga sa mga Duterte. So kahit hindi niya sasabihin, dideis ako, okay lang sa amin. Kasi nga, nakita naman natin ang kanyang prinsipyo na talagang kailangan po natin si Atty. Rowena Guanzon. Hindi naman niya binabanatan ang mga Duterte. Bagkus pinupuri pa niya. At lantaran niya sinasabi, galit ako sa Marcos admin. Kaya nga, sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, sino yung ilalaban ninyo kay Inday Sara? Wala na po talaga silang ilalaban dahil ngayon pa lang, yung mga political party nagsitalunan na. Ang sabi nila na mag-unit team daw, Pinklawan at saka sa Marcos admin. Wala rin, sabi ko nga sa inyo, pag makipag-unity si Lini Robredo kay Marcos, talagang matatalo lalo si Lini Robredo. Zero chances na si Lini Robredo manalo. Bakit? Yung kanyang mga Pinklawan at yung mga dilawan ng mga veterano na galit sa mga Marcos, hindi siya ibuboto. Ang boto ng mga yan mapunta sa mga Duterte kasi sino ba nang galit sa mga Duterte? Sino mga galit sa mga Duterte? Sino man ang galit sa mga Marcoses ngayon? Kalaban ng mga Marcos. Di ba Duterte? Kung ikaw galit ka sa Marcos, dito na lang ako sa Duterte. Mas okay pa. Kumpara dito sa mga Marcos na pinatalsik natin ng It's a People Power Revolution, kakainin natin suka. Sa Duterte na lang. Siguro doon na lang kami. Tingnan mo. Kagaya po itong isa. Si Loc Espiritu. Kakampi na talaga nilang nagsabi nito. Wala. Matatalo ka, Lini. Pag makipag-unity ang Unipink. Ito, pakinggan natin si Loc Espiritu. Kay Marcos, yung sinasabing dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink. Dahil sinking ship si Marcos. Hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Galing! Sinking ship na, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. Galing! Sinking ship si Marcos. Kapag makipagsanib ka kay Marcos, matatalo sila ni Inday Sara, di sila mananalo. Palubog na nga, bakit ka kasama sa palubog? Sasama nga silang lulubog, kaya gusto nilang sumama. Sa paglubog po. Ang galing ng Espiritu, tuloy Walang naniniwala na hindi kurap si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na president since the time of his father. Alam mo, Loc Espiritu, magagalit si sa inyo, doon sino ba yun? Kiko D? Hindi daw magmanakaw ang Marcos, kaya walang Marcos resign sa kanilang rally kagahapon. Nako! Wala na, labo-labo na rin itong mga animal. Mga Pinklawan, dilawan, komunista, Number one, siyempre top notcher ang tatay niya. Siya salutatorian sa pagnanakaw. Parang mali ka dyan, Loco Espiritu. Yung tatay niya noon, top notcher, valedictorian. No? Kasi wala mang nakakapantay. Pero ngayon, yung pagiging valedictorian ng tatay niya, wala na, nahigitan na ng anak. Trilyonis na, Loco Espiritu pinag-usapan So, ang salutatorian na lang, yung ama. Yung valedictorian, yung anak, si Bongit. Alay po, Loco Espiritu. So, parang lalabas, kurap din itong Pink. Mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Tama ka dyan, Loc! Correct! Galing mo! Teka lang, galing. Teka lang, bumalik-balik Galing mo, Loc Espiritu dyan. Tama naman si Loc Espiritu. Ang alternatibo namin, si Inday Sara na lang. Kasi si Inday Sara naman ang galit sa magnanakaw. Ikaw, sasali ka sa magnanakaw, magnanakaw ka na rin. Aray ka. Tingnan mo. Yung kakampi nila, alam nila na magnanakaw itong si Marcos, tapos si Lini Robredo makipag-unitem.
Bagsak ka na, Reza Ontiveros, Laila Di Saba, Leni Robredo. Wala na. Ano na lang yan, suicidal po yan. Pag sasali ka kay Bongbong Marcos, Leni Robredo, lalo na ngayon. Nakikita na ng taong bayan kung sino yung pinaka-mastermind. Lalo na ngayon, may mga retired Marines na nagsilabasan. Meron pa daw, di ba, yung 18, no? Sabi na lang natin yung dalawa, hindi daw Marines. Eh, 16, the majority of them ay retired Marines pa rin. So, wala tayong problema doon. Eh, meron pa daw 12 lalabas. Sa 18 na yun, nagkaligagana sila. Hindi na nila alam kung anong sasagutin nila. Kung saan sila, magsisimula. Kagaya si Ture, puro tanggi. Paano pa kaya? Pag yung 12 ay papasok muli. No? Papasok muli yung 12, magkaroon muli ng press-con at sabi pa nga ni Baligod, mas matindi ang isisiwalat ng 12. Ibig sabihin, mas kargado yun. Alam nila yung mga detalye. Kasi yung napapansin natin, 1-2 nagsasalita lamang yon. Baka paglabas ng 12, lalong babagsak at lalong lulubog, sabi nga ni Loc Espirito, yung bangka ni Bongbong Marcos, nasasakay din naman si Leni Robredo, Pinklawan Dilawan, sa bangkang palubog, lulubog na ni Bongbong Marcos, asigurado, panalong-panalo na si Vice President Inday Sara Duterte. Wala na ho silang kakalaban yan. Kahit yan ngayon. Hindi na nila alam kung sino talaga yung ilaban nila kay Inday Sara. Tapos na ang eleksyon. Sa pagkapangulo, may napili na ang taong bayan. Siguro sa 2028, ang paglalabanan na lang ay yung second place na lang. Aray ko! Ang paglalabanan na lang na next election, yung pangalawa, second place kay Inday Sara. At ang pagka-vice presidente, no? At ang mga senador, yun na lang siguro ang paglalabanan sa 2028. Pero, presidente, tapos na po ang eleksyon. Kahit wala pang filing of candidacy, tapos na po ang eleksyon. Lalo na ngayon. Itong mga kagaya ni Loc Espirito, nagsalita na, walang panama kay Inday Sara. Mas gustuhin na lang namin si Inday Sara ang iboboto kaysa kay Leni na Pinklawan na sumasanib sa mga kurakot, sa mga kawatan. So, ibig sabihin, kawatan na rin kayo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag,
vlog mo may pag-asa.